Good morning! Sisimulan ko itong vlog sa isang tanong. Masasabi ba nating nagkulang na ang Diyos kapag wala ng laman ng ating mga food storage? Isa talaga sa alam kong kinakatakutan ng mga nanay ay ang maubos ang budget para sa pagkain. Kaya we make sure na laging tama yung pag-budget natin na hindi kukulangin. Pero may mga pagkakataon talaga na nasisira yung budget dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. At yan nga ang eksaktong nangyari sa amin. Kaya nilinis ko na nga itong ref dahil wala na nga laman at wala na rin kaming mailagay dito. Hindi ko talaga maiwasang mag-alala dahil meron pang isang linggo na natitira sa buwan ng Mayo. Pero after ko ang linisan ng ref, nung bandang hapon may kumatok sa gate at alam nyo ba, binigyan kami ng 3 malalaking repolyo at 4 na matatabang tilapia. Kaya nagkalaman ng ref ngayong hapon at meron kaming makakain para sa dinner mamaya. Kinabukasan nga'y maaga pa akong bumangon dahil sobrang excited akong malaman ng mga pagtuturo ulit sa akin ng Diyos sa kanyang salita. Lalo na nga't dumadaan kami ulit ngayon sa isang pagsubok. Kaya pagkatapos kong buksan ang mga pintuan at mga bintana, umupo na ako at agad na inaral ang mga aralin namin sa Biblia. At habang inaaral ko nga ang aming aralin sa equipping class, merong mga katotohanan dito na talagang nag-strike sa akin at nakatulong sa akin na mapanatili ang kagalakan, ang kapayapaan habang dumadaan kami sa isang pagsubok. Ang tanong kasi dito ay ano ang nais ng Diyos na maging tugon natin sa lahat ng sitwasyon? At makikita ang sagot sa Efeso 5:20 at unang Tesalonica 5:18. At ito nga ang sabi sa talata. Sa Efeso 5:20, sinabi, "Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo." At sa unang Tesalonica 5:18 naman, ang sabi ay, "Magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus." Na ang ibig sabihin nito sa akin ay kahit na ngayon sa panahon na talagang walang-wala na kami, ay kailangan kong magpasalamat sa Panginoon dahil kasama ito sa lahat ng pangyayari at lahat ng bagay. Kaya alam mo ba, after kong mabasa ito, napuno ang puso ko ng pasasalamat sa Panginoon. Naging magaan yung pakiramdam ko at punong-puno ng kapayapaan. At talagang nawala yung takot ko dahil alam kong alam ng Diyos ang aming pinagdadaanan. Habang pinapadede ko nga itong aking aling maliit, bigla akong napatingin sa paligid at bigla kong na-realize na hindi talaga nagkulang ang Panginoon sa aming mga pangangailangan. At unti-unti ko nang nabilang lahat ng blessings ng Panginoon sa amin. Oo nga no, may playpen ang anak ko at ang daming laruan, mga damit na dapat tupiin, at hinigaan na dapat ligpitin. At kung ano-ano pa ang mga nakita ko sa aking paligid na nagsasabi na hindi nagkulang ang Panginoon. Kaso, katulad ko, nakakalimutan nating magpasalamat sa Panginoon dahil nakafocus tayo sa isang bagay na walang laman kaysa sa mga bagay na nasa paligid natin. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon sa paalalang ito. Kaya after ko ngang mapatulog ang aking aling maliit, ganadong-ganado akong linisin ang malaking CR na to. Kaya samahan nyo ako hanggang dulo dahil meron pang nakakamanghang bagay na ginawa ang Panginoon.
sarap nga talagang makita sa mata na malinis ang CR. At syempre yung kwarto, nalinisan ko na rin kanina. Hindi ko na lang sinama sa video. At ito na nga ang nakakamanghang bagay na ginawa ng Panginoon. Meron kaming masarap na tanghalian ngayon at syempre luto yan ng asawa ko. Dahil sunod-sunod ang provision ng Panginoon sa amin. May mga taong ginamit ang Panginoon para masustain yung needs namin sa remaining days nitong buwan ng Mayo. From nothing to something. Ang Diyos talaga ay hindi nagpapabaya sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Matuto lang tayong tumugon ng tama. Kung naging blessing man sa iyo ang video na ito, please don't forget to care and share para maging blessing din sa iba. Tara, kain tayo! Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ngayong araw!